Coach Tim Cone nag-iisip na mas palawakin pa yung Gilas Pool bilang paghanda para sa FIBA Asia Cup. At FIBA Asia, kinilala ang Gilas Pilipinas bilang one of the best teams sa FIBA Asia Cup qualifiers. Yan po mga pag-uusapan natin mga kabasketball, pero bago yan huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, and subscribe. Salamat po sa laging pagsubaybay. Eto mga kabasketball naglabas ng article itong FIBA. Sabi nila rito na yung Philippines are arguably one of the best offensive teams across all the Continental Cup qualifiers after window 1. Sabi po nila rito, ito pong ating Team Gilas Pilipinas ay nakasama sa top 4 teams na merong at least 100 points. Dito nga po sa katatapos lang na window 1. At second po tayo dito sa Australia na sumusunod naman dito sa Brazil. At sabi pa rito, more impressively yung Pilipinas ay merong high volume at mataas na efficiency rate among teams na merong score na at least 80 points per game. Ayan. At tayo lang din yung merong 50% from the field or field goals at 35%. Dito nga po sa 3-point shots at merong 75% naman dito sa free throw line. Isa daw sa pinaka-impressive dito sa Gilas mga kabasketball, sabi rito yung may pinakamataas na assist sa buong window 1 ng Continental Cup qualifiers. Yan, kagaya ng nakikita nyo sa table. Kabasketball, sabi nga nila, diba, the numbers don't lie, and wish pa nga ni Coach Tim Cone na sana may isa pang game after nung first window dahil parang ang nabitin sila sa laro. Sa November kabasketball, makakaharap natin yung isa sa mga powerhouse team sa Asia Oceania. Yan po yung New Zealand. And baon nga ni Coach Tim Cone yung impressive na kampanya ng Gilas dito sa Faris OQT. At sinabi nga niya na kayang talunin ng Gilas ang sinumang team sa Europe. Naniniwala po siya dyan mga kabasketball. And how much more nga kung FIBA Asia Cup lang yung paglalabanan sa ngayon. Eto mga kabasketball, sa ibang balita ay iniisip nitong si Coach Tim Cone na mag-add na ng mga players or magdagdag dito sa Gilas Pool dahil nga sa mga nangyaring injuries kung sakali na hindi pa rin makakabalik itong sina AJ Edu, Scotty Thompson at Jamie Malonzo. Ayan, kasi sinabi nga ni Coach Tim Cone dito sa report na hindi niya raw alam kung hanggang kailan makakabalik itong si Scotty Thompson. At ito namang si Jamie Malonzo ay probably out pa rin hanggang sa susunod na window or sa November. Yun ang bad news mga kabasketball, no? And then sabi niya, we are still hoping that AJ will join us at some point. Mahirap kasi ang injury ni AJ Edu mga kabasketball Panahon pa yan ng Gilas Youth na kasama niya sila kay Soto. Yung injury niya na yun sa tuhod. So mahirap talagang ganyan injury mga kabasketball. Pabalik-balik yan. So sayang talaga itong si AJ Edu mga kabasketball, but let's hope mga kabasketball na sana maging okay na itong si AJ Edu pagdating ng next window. Sabi ng Team Gilas mga kabasketball at nitong si Coach Tim Cone, magdi-decide sila bago dumating itong November, itong international window kung saan magpapatuloy ang kampanya ng ating Team Gilas para dito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Ayan. Hanggang dyan muna mga kabasketball, itong ating update. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.